sasakyan. Asa na mga sasakyan na to ngayon? Exact area, asa yung sasakyan? Binenta po nila yan assume balance po yun, binenta po nila. So alam mo ba na yung usapin na assume balance ay bawal? Opo, alam ko po yun. Nag-aayente lang po, hindi naman po. No. Hindi ligtas ang ahente. They could be an accessory to the crime. Alam mo ba yun? Mismong bangko, panloloko sa bangko yan. No, Jack, makinig ka. Yung usapin dito kasi, illegal yung mga ganyang klaseng transaction. Maling nag-umpisa eh. So ngayon talaga ang dami ring bolilyaso. Kamusta yung tao? Nasaan na to? Nabanggit sa akin nung mga kakilala niya rin, na taga doon sa barangay. Tapos ayun din yung pakilala niya sa akin, na anak siya ng kapitan. Doon po sa mga sinabi nila, hindi po makatotohanan na ako po lahat. Bali po kasi trabaho po talaga nila yan. Kanina ka pa tinatanong ni Carl. Asaan yung sasakyan? Wala po sa akin ang sasakyan. Yun tayo. Saan napunta? So dahil ikaw yung naging dahilan kung bakit sila kumuha ng sasakyan, ngayon tinatanong ko sa iyo, asan ang mga sasakyan ngayon? Yung isa po, hindi ko po alam kung nasan ang sasakyan. Pero bakit hindi mo alam kung asan yung isang sasakyan? Kasi po wala po sa akin, nasa buyer po, inahente ko. No. Di ba nanggaling sa'yo? Balikan to po, sinagot ko po yung tawag para ma-explain ko rin yung side ko. Kung may mga nga, in-explain mo ang side mo ay mali. So, sir, pakikwento mo sa amin, ano po nangyari? Paano po nagsimula ang lahat? 2 months ago po, bali may nagpakilala po sa amin na yun nga po, si Jack, na ang sabi, pwede daw akong maaprubahan. Sino nag-alok sa'yo nito? Itong kabilang panig? Yes po. Nagkatotoo po yung sinabi, narilisan po talaga din ako ng sasakyan. Para malabas yung sinasabing sasakyan, di ba? Usually may down payment tsaka monthly yan. Sino nagbayad, no? Doon po yun sa side ni Jack. Okay. Pagkatapos, ang sabi niya, anong namang assurance na talagang babayaran niya monthly? Anong sinabi niya sa'yo? Pinangakuan na meron daw po kaming kontrata, pipirmahan, tapos yung copy ng GPS. Ayun, pero that time, wala po nangyari. Until 2 months, nag-reach out ako sa kanya, te-text po ako. Sabi ko kasi yung sakyan may bayarin. Wala pong nabayaran, kahit hanggang ngayon, wala pong ganun. So, nag-reach out na yung sinasabing financing, tama ba? Opo, sa akin. Okay, so ngayon, ang hinahabol ng Security Bank ay ikaw? Ako po. Okay. Anong sinabi mo dun sa kabilang panig? Sinubukan mo bang tawagan? Opo. Tinawagan mo ba siya para po. sabihin, hinahabol ako ngayon ng Yes po. bangko? Marami po akong text message po na... Ano naging sagot niya? Wala po, hindi po siya nag-reach out. Ni At the isang same beses time hindi po, siya nag-reach out? Opo. Ngayon naman, pupuntahan ko ito si Sir Vincent. Ngayon naman, sir, ano po ba yung kwento ninyo? Ano po nangyari? Alright, may nakilala po kasi kami sa online through rentals. Then, meron po kaming mga sakyan na pinaparentahan. Now, nagrenta po sa amin yun. Sa una, nagbabayad po ng maayos. Now, nung nagrenta po sila sa amin, nagbabayad po ng maayos, nag-open po sila sa amin. Sinabi nila na pa-approve kayo sa bangko, 2 po kami. Tapos, pag nalabas yung sakyan, ilabas nyo. Pero since wala na po kaming kakayanan that time, so inopen niya yung scheme na assume balance. Na instead na, may extra income pa kayo, mayroon kayong perang matatanggap. Kung hanapan natin ng buyer yung mga sasakyan nyo na ilalabas sa bangko. Now, that time, sir, yung sa akin po, nagawa ko ng paraan yung pangbayad ko sa down payment, which is nilabas ko siya bilang my personal car. And natuwa din naman ako, sir, kasi wala namang kaukulang dokumento ba? ID lang hinihingi. Tapos naaprubahan nila sa bangko. Hindi ko alam kung anong mga dokumento yung ginagamit nila or pinagawa nila. Pero bilang fresh grad si Rolly, ako rin po, ay na-approve kami ng mga bangko. So yung setup ninyong dalawa pala, yung sasakyan ay pinapangalan sa inyong dalawa. Then ilalabas ninyo under your name, then kukunin niya, hahanapan niya kung sino ng buyer or renter. Whatsoever. So parang gano'n na naging setup ninyo. So ilang sasakyan ang pinag-uusapan natin na mawawala? Tig-isa kayo. Yung sa'yo bagong labas, yung sa'yo brand new rin ba yun? Yes po, nilabas ko po yun nung June. Pero under your, hindi pa bayad yun? Hindi pa hindi pa po, parehas po kami financing. Okay, anong balita ng mga financing? For sure, hinahabol na rin kayo? Yes or po. kinukulit na rin kayo? Yung sa akin, ma'am, nababayaran ko po kasi 17,000. Kumbaga, napapautang ako dahil
papunan ko lang ba. Yung kay Brother Rolly po kasi talaga, wala po talagang naibigay. So, pero importante kasi namin dito yung realizations, of course, na maling nag-umpisa eh. So, ngayon talaga ang dami ring bulilyaso. Kamusta yung tao? Nasaan na to? Huling balita nyo, asan ba siya? Nagpaparamdam pa ba siya sa inyo? Sa mga kamag-anak nyo ba sa mismong barangay nila? Sir, pumunta kami sa bahay nila. Alright. Pumunta rin kami sa barangay. So, confirm na dun siya nakatira? Yes po, taga doon po siya. Tsaka kilala po siya doon. Alright. Pag binabanggit po namin yung pangalan niya, marami po nakakilala sa kanya. At hindi po yung kaming kauna-unang taong inagrabyado nila. So, anong ginawa ng barangay kung ganun? Eh di sana pinatawag, di ba? Yes sir, actually may action po yung barangay, kaya nga lang, di po nila kaya i-handle yung ganitong kaso, kaya pinasa po nila kami sa higher court. No, I mean, natawag ba yung atensyon ng tao? Na-blatter man lang. Na-blatter po, yeah. Meron. Okay, Alright. so alam ng ano. Pero may mga usap-usapan or may ni-report sa amin na may kamag-anak daw tong government official. Yes sir ma'am, ayun po yung pinapakwento nila sa amin, siya kwento niya rin po sa amin nung naglalabas kami ng mga sakyan. Paano nagamit yung kamag-anak? Sabihin nyo na, literal, kasi okay lang naman na ilabas yung information na yun. Nabanggit sa akin nung mga kakilala niya rin, na taga doon sa barangay, tapos yung, ayun din yung pakilala niya sa akin, na anak siya ng kapitan, pero hindi niya naman po binanggit yung... Since anak siya ng kapitan and then dapat magpa-file kayo or blatter or report doon sa barangay ng area kung saan siya kinakasakupan, tama ba ako yung kapitan na tatay niya ay doon din siya nakatira? Yes po. So, sinubukan niyo ba pumunta doon sa barangay na yun para mag-file? Yes sir, nagre-request po kami ng filing. Ang tanong lang namin dun kung na-report, na-i-blatter sa barangay. So, hindi naman kayo tinanggihan ng barangay? Hindi naman po so far. So, ngayon, Sir Carl, mukhang napagbigyan tayo nung respondent mismo. Mukhang nasa kabilang linya. Sa'yo na yan, sir. Balato na namin sa'yo. Alright, sige. Kausapin na natin yung sa kabilang linya. Itong si alias Jack. Itong inireklamo daw na umano kumuha ng sasakyan. Magandang umaga sa inyo, Jack. Jack, pakikwento nga sa amin. Ano nangyari? Asan na yung mga sasakyan? Doon po sa mga sinabi nila, hindi po makatotohanan na ako po lahat. Bali po kasi trabaho po talaga nila yan. Nagpapalabas po sila ng mga sasakyan, pinapagrab nila, gumagamit sila ng iba-ibang pangalan. Hindi po totoo yung sinabi nila na ID lang ang pinasa nila kasi po, tao niya po yan si Rolly. Ni-refer niya po yan sa akin na sinabi niya, bro, may mga tao ako dito, naka-ready na yung mga DTI nito. Lahat po pinagawan ko na dati pa. Actually, sir, hindi lang po isang sasakyan yung pinalabas niya dyan, tinulungan ko po sila. Ngayon, yung sasakyan po na hinahanap nila sa akin, hinahente ko lang po yun. Yung isa naman pong sasakyan ay nag-usap naman na po kami doon. Alam ko naman po kung nasa yung sasakyan at may sasauli naman po. Yung isa lang po, yung inahente. Okay, sir, siguro tatanungin ko kung talaga naman wala naman na kung matagal ng setup nila na gano'n na nagpapahiram ng sasakyan or whatnot, bakit po sila aabot sa punto na lalapit sa amin dito at ikaw irereklamo? Hindi ko po alam kasi hindi ka na daw nakikipag-usap, hindi ka na daw nakikipag-chat or anything, hindi ka daw nagiging transparent. Kung nagkakaroon na sila ng problema doon sa pagbayad ng sasakyan, di ba maganda na ibalik mo na lang sa kanila yung mga sasakyan? Ikaw mismo nagsabi na alam mo kung asan yung mga sasakyan. Dyan, kung paano po aayusin. Kaso po kasi ang ginawa po nila, may sinama silang isang lalaki na nag-iiskandalo, tapos gustong bitbitin yung isang kasama ko na wala naman silang dalang kahit ano, gusto nila isama nila sa ganito ganyan, which is hindi naman po tama, di ba po? Isama saan? Coordinate naman po ako ng maayos sa kanila. Ngayon, coordinate na maayos? Paano nakikipag-coordinate na maayos? Ano po? Paano nakikipag-coordinate na maayos sa kanila? Gusto lang naman nila nababalik na yung mga sasakyan sa kanila at bakit aabot sa punto na magpapa-alarma pa si sir ng mga sasakyan niya? Ay, nag-usap naman na po kami dyan. Ngayon, sabi ko nga po, kung meron po silang mga legal filing or actions, pwede ko naman po harapin lahat yan. Mag-usap na lang kami doon. Wala pong problema. Hindi, sir. Bakit haharapin yung mga legal actions? Ibalik nyo na lang, sir, yung sasakyan. Bakit napakahirap yung mga sasakyan? Asan ang mga sasakyan na to ngayon? Basta po isa dyan, inahente ko lang. Isa po, nag-usap na kami na may isasauli na po yun. Isasauli kanino? Asan yung mga sasakyan? Exact area, asan yung sasakyan? Binenta po nila yan as yung balance po yun, binenta po nila. Hindi po 10,000 kinita nila. Nasa 60,000 po yung binigay lahat-lahat dyan, kasama po si Vincent. Hindi, Jack, ganito, mamaya muna sila i-drag dun sa problema, okay? Kung may problema sila, kaming bahala sa kanila. Ikaw ang tinatawagan namin dito, ikaw ang may problema. Ha, huwag ka muna magturo. Kung may kasalanan sila, kaming bahala sa kanila. Pero nasa sayo kasi yung sasakyan. Kanina ka pa tinatanong ni Carl, asaan yung sasakyan? Wala po sa akin ang sasakyan. Yun tayo. Saan napunta? Kasi sayo binigay eh.
Doon po sa buyer namin nahabulin, hindi po sa akin. Kasi kung nasa akin po yung sasakyan, hindi sana po napuntahan po nila dito, nakita nila dito. Wala po sa akin ng sasakyan. Eh di asan yung buyer? Sino yung buyer? Bibigay ko po sa kanila lahat ng ng document. Bakit ngayon lang? Hindi aabot sa punto na parang pupunta pa sila dito. Bakit ngayon mo lang ibibigay yung buyer? You had enough time para sabihin na ibigay itong sinasabing mga buyer para makausap. Bakit ngayon lang? Hindi naman po kami nagkakausap pa. Bakit hindi kayo nagkakausap? Meron pa nga daw mga chat dapat sa'yo. Hindi ka naman daw sumasagot. Sir, hindi po totoo yan. Meron po akong screenshot dito na nire-reach out ko si Vincent. Ayaw niya na po akong kausapin. Kaya huwag niya pong sabihin na hindi niya ako nakakausap. Then, nandito din si Vincent ngayon. Kung gusto mo makausap mismo, Vincent, pwede ka magsalita. Bro, dami kong check sa'yo. Ngayon ka lang nag-reach out, sir. Bago kami umakit dito sa taas. Tawag siya ng tawag, tapos nag-text siya ngayon lang. Dahil tumawag na Nag-reach out ako kami. sa'yo ng nakaraan pa. Kinakausap kita. Ayaw mo sumagot sa tawag ko sa message. Alam mo bro, bakit? Alam mo sir, bakit? Kasi 20 ulit ka na nangako pero walang nangyayari sa mga sinasabi mo. O, kaya huwag mo sasabihin hindi kita nire-reach out. May pag-usap ako sa'yo. Ikaw, Sir, iba yung pag-reach out kumpara dun sa pangako na hindi mo naman ginagawa. Di ba po ba? Di ba, sir, alam mo din na pagdating sa mga sasakyan, kapag hindi nababalik sa may-ari, pwede sila sampahan ng sinasabing kaukulan na kaso? Yes po, kasi po assume balance. Pwede umabot sa sinasabing carnapping. Okay, matanong ko lang, itong assume balance na binabanggit mo dito sa dalawang ito, paano sila napasok dito? Bali po si Vincent, sabi niya sa akin, bro, gusto ko pasukin tong business na to. May mga tao kami dito na... Bakit ikaw yung kakausapin niya? Ano po? Bakit ikaw yung kakausapin ni Vincent para pasukin yung business ng pag-assume balance? Nag-i-agent po ako sa assume balance. Alright, so nag-i-agent ka sa assume balance, so may alam siya na may alam ka doon sa sinasabing pag-assume balance, tama ba? Yes po. So alam mo ba na yung usapin na assume balance ay illegal at bawal? Opo, alam ko po yun. O alam mo naman pala, bakit mo pinasok? Nag-aayente lang po, hindi naman po. No. Hindi ligtas ang ahente. They could be an accessory to the crime. Alam mo ba yon? Mismong bangko, panloloko sa bangko yan. No, Jack, makinig ka. Makinig ka. Yung usapin dito kasi, illegal yung mga ganyang klaseng transaction. Alright? Kung itong mga dalawang tao, wala naman siguro masyadong kamuang-muang, dapat ikaw din, mapagsabihan ka din na meron ka din pagkakamali dito. Ngayon naman, pinasok mo pag-aahente, nilapitan ko siguro ng mga dalawang to or inalok mo sila, whatever it is, ikaw yung naging bridge kung bakit kumuha ng mga sasakyan itong dalawang tao na to, di ba po ba? Opo. So dahil ikaw yung naging dahilan kung bakit sila kumuha ng sasakyan, ngayon, tinatanong ko sa iyo, asan ang mga sasakyan ngayon? Yung isa po, hindi ko po alam kung nasan ang sasakyan. Pero Bakit hindi mo alam kung asan yung isang sasakyan? Kasi po wala po sa akin, nasa buyer po, inahente ko. No. Di ba nanggaling sa'yo? Di ba nanggaling sa'yo yung sakyan, ibinigay mo kay buyer? Who is this buyer? Where is he? Ipoprovide ko po. Pro-provide mo din. Sabihin mo na ngayon kung sino. Sabihin mo na ngayon kung sino. Taga Valenzuela po yung naging buyer namin. Taga Valenzuela, kailan binili? 1 week after po nung nakuha yung sasakyan. 1 week after, para nung nakuha yung sasakyan. Ngayon naman, asan yung bayad? Nire-reach out ko po, hindi na po kasi sumasagot sa akin. Kaya nga po naipagtulong. Ayan ang mahirap sa pag-ahente dito sa mga assume balance ng mga sasakyan. Hindi ko alam bakit ayaw mo, you cannot take and command responsibility dito sa nangyari. Nag-alok ka ng mga tao, naging bridge ka, kumuha sila ng sasakyan, ngayon sila naiipit dahil sa'yo. Ipinasok mo sila sa ganitong klaseng maling sistema. Nakukuha mo ba? Po. Balikan to po, sinagot ko po yung tawag para ma-explain ko rin yung side ko. Kung may mga Deo nga, in-explain mo ang side mo ay mali. Kaya ngayon, sinasabihan kita kung anong tama. Opo, alam ko naman po yung tama at mali, kaya nga po admit ko din yun. So, ngayon, So anong gagawin mo ngayon para dito sa dalawang ito, para mapag-usapin na kayong tatlo? Hanggang doon na lang po ako. Hindi, Jack, sagutin mo ko, anong magagawa mo para dito sa tatlo na to? May pagtulungan po ako dyan para maayos po yung sasakyan, hanggang doon na lang po. Okay, makikipagtulungan ka, pumunta ka dito sa opisina kahit ngayong araw mismo. Okay po. Reach out na lang po ako sa number na tumawag sa akin. Thank you po, magandang tanghali. Hindi, diyan ka muna, Jack. Huwag mo muna ibababa yung telepono, alright? Magko-consult muna kami, Attorney Batas. Alright, binaba na ni Jack. Okay. Tawagan ulit. Don't worry. Tawagan Sige, ulit tawagan yung ulit. sinasabing linya, and then ngayon kausapin na natin ngayon si Attorney Batas Mauricio muna bago natin puntahan si HPG. Aba, delikado po yung sitwasyon kanyang ginawa. Bakit po? Yan po double sales. Ginawang cartulfo, mga kababayan.
double sales. Ibig sabihin, yung bagay na ipinagbili noon pong kung saan naunang pinanggalingan ng sasakyan kay Branjo Manian o Segunda Mano, nakapailalim pa doon sa installment payment scheme. Pagkatapos ipagbibili sa iba habang tumatakbo yung installment payment scheme, ang tawag po dyan ng batas sa Revised Penal Code of the Philippines, double sales. At ang ibig sabihin ng double sales, estafa. Bakit po estafa? Kasi po may pagbabawal pa para ipagbilihan sa iba. Hindi po pwedeng ipagbili na yan sa iba dahil may tungkulin pa na hindi pa nakakabuang nababayaran. Ngayon, ipinagbili na at minamaniobra na nitong inirereklamo. Yung inirereklamo yan, estafa pong maliwanag ang kasalanan at dahil po lumilitaw na malaki po yung halaga, talaga naman pong makukulong ito at kakailanganin niyang magpiyansa ng malaki pag sinampa na po yung kaso sa piskalya at sa piskalya sa hukuman. So, estafa po yan. Pagbibenta ng isang bagay na hindi pa pwedeng ibenta sapagkat yan ay technically pag-aari pa ng iba. Ano bang installment sales? Ginoong Carl Tulfo, yung pagmamayari ng bagay na ipinagbibili sa installment sale na nanatili po sa original owner. At dahil nananatili sa original owner, hindi po pwedeng ipagbili, isanla, i-donate o kung ano man noong pong taong bumili ng installment payment scheme sa pamamagitan ng installment payment. At kung merong nag-ahente na ganyan ang ginawa at sinasabing okay na yan, yun, panluloko na po yun, dalawang bilihan na pinagbabawal ng batas. Estafa po yan. Yung Tulfo. Alright, very much clear, Attorney, that this is estafa. So maraming salamat po sa inyo sa pagsagot sa aming tawag, Attorney Badas. Maraming salamat po. Yung po ang gusto ni Ginoong Tulfo, kaliwanagan sa mga issue sa buhay, partikular sa mga isyong legal. Ben Tulfo, gusto po niya maliwanag, maganda ang usapan kasi nga po siya ay kontra abuso. Magandang araw po. Alright. Ngayon naman, balikan ko lang kayong dalawa na gusto ko lang din sabihin na at least ngayon, sana maging aral ito sa inyong dalawa na hindi na dapat mauulit at huwag kayong papasok sa isang bagay na hindi nyo kabisado kagaya nitong mag-a-assume. Huli na to at huwag na kayo uulit. Alright? Huli ko na lang sabi yan sa inyo. Ngayon naman, mabilisan lang natin tawagan itong si Sir Police Colonel Joel Casupanan, Chief Special Operation Division ng HPG. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Yes. Colonel, mabilisan lang po, pwede mo pa kami makahingi ng sinasabing assistance po dito para po dito sa dalawang lumapit sa amin na kung possible ba magpapatong ng sinasabing nationwide alarm and kung ano man ang gagawin ninyo bilang sa HPG and to help them and assist them, sir, sa mga processes na kailangan nilang gawin para ma-file yung mga sinasabing supposed cases po laban dito sa kabilang panig. Opo, sir. Maaari po silang pumunta sa aming tanggapan anytime po sa Highway Patrol Group po. Any station po ng Highway Patrol Group, sa NCR po, we have district offices. And then meron din po kami sa main office po namin sa Camp Crame. Alright. Sige po, Colonel, asahan namin na maging garan yung assistance ninyo tungkol po dito. So, abangan nyo din po ang sinasabing Part 2, Colonel. So, maraming salamat po sa inyo, Colonel. Maraming salamat din po. Alright. Ngayon naman, huling mensahe ko na lang siguro dito para kay Jack. Ako ay mananawagan dito sa kanyang ama na isang kapitan. Isa kang kapitan, public servant kang, anak mo gumagawa ng kalokohan, katarantaduhan, dapat inaasikaso ito bilang isang kapitan. Tinatawagan kanina ng aming staff itong si Kapitan and mukhang ayaw sumagot at umiiwas dahil ang kanyang anak ang pinasasagot. If it's an issue involving your son, dapat sinasagot din ng Kapitan bilang isang public servant. It's part of the code of conduct na yung kapamilya mo ay dapat maayos din pagsunod sa ating batas. So ang aking masasabi ko, ang mismong anak mo hindi sumusunod sa batas, dapat yan ang pagsabihan mo. Unang mo dapat katusan at parusahan at ayusin talaga at sabihan sa anak mo na ayusin niya. Kasi kami pagkatapos ng programa magre-reach out at gusto namin sa susunod na airing mag-uusap kasama itong si Kapitan. Well, sir, mga sir, maraming salamat po sa paglabi dito. Hindi po nang tatapos, gagawa tayo ng part 2 tungkol po dito sa sumbong na to. Alright po, sir? Maraming salamat, sir. Alright, maraming salamat din. At dyan tayo nagtatapos sa programa natin ngayong araw, hinggit sa sumbungan, investigahan, anong mareklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka, tigiiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag, ibuwitag mo.